So, mga kapatid, ito po ang ating tema ng Advent. No? Siguro sa inyo na matatagal na sa church, no? Bakit yun ang tema? Bakit hope? Bakit peace? Bakit joy? Bakit love? Naisip niyo ba yun? Bakit, Pastor, hindi pwedeng prosperity? Bakit, Pastor, ba't hindi pwedeng kindness? Marami tayong pwedeng ilagay. No? Pero, ito po kasing Advent season. No? Isa lamang po yung ating pinapupurihan at pinararangalan at pinanggagalingan. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya yung source of ating hope, and peace, and joy, and love. So, mga kapatid, ang pamagat po ng ating mensahe ay kapayapaan sa magulong mundo. Kapayapaan sa magulong mundo. Kahapon po ay matagumpay na naidaos ng ating mga kabataan kung kanilang Christmas party. So, palagpakan natin parang okay lang to. Parang nahinaan ako sa mga. Dinig naman. So, independent na. Alam niyo yun, parang talagang, kaya na nila talagang na tumayo. Very, yung mga kabataan natin. Yung tema nila, alam niyo ba yung tema nila? Nakita niyo ba yung tema? Ano sabi? The Gospel? Good news. Good news in the troubled world. So, troubled world. World. Ito po yung nakikita natin ngayon. Napakaraming kaguluhan. Yung pong magkaroon ng isang kapayapaan ay napakahirap. Napakahirap. Sa panahon pong ito, na paalis na, di ba? Imagine niyo yung mga nangyari from October, November, at yung mga nangyayari ngayon. Ang daming kaguluhan, pag-aalala, pagod sa mundo, at maging sa ating mga sarili. Kita nyo ngayon, marami tayong mga kapatid na wala, may mga sakit. No? Ang dami po nating nakikitang kaguluhan. Hindi lang kaguluhan ng kapaligiran, kung hindi inner, nagkakaroon tayo ng struggle din na magkaroon ng inner peace. Kaya po, mga kapatid, when it comes to peace, maraming i-offer ang mundo. Mabigyan tayo ng kapayapaan, security, dahil sabihin natin ang gobyerno ay may peace of order, meron tayong peace of mind kasi okay na lahat, pastor, nakapamili na ako. Ganun ba tayo? Na hindi ko kailangan mag-Black Friday, kahit hindi sale, nabili ko ng lahat yan, pastor. Lahat ng inaanak ko, nabalutan ko ng lahat yan. Ganun ba yung peace na meron tayo? Sarap din, hindi naman masama. Pero ang peace ng mundo, mga kapatid, ay pansamantala lang. Yun po yung kaibahan ng meron tayong kapayapaan sa ganang atin o sa ganang kapaligiran, pero ang kayang ibigay lamang po ng mundo na kapayapaan ay pansamantala. Ngunit mga kapatid, meron pong isang nilikha, ay hindi pala siya nilikha, siya palang manlilikha. Siya ang manlilikhang makapangyarihan, na walang pwedeng kumuha ng title niya. At wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. At siya lamang po, mga kapatid, ang makapagbibigay ng true. Kasi yung mga topics natin about Advent, meron kasing kailangan genuine, meron kailangan true, true hope,
no? True peace, true love, di ba? True joy. No? At yung katotohanan na yan, no, ay wala pang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. At siya po ang prinsipe ng kapayapaan. So mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng Advent ay inaanyayahan po tayo na tanggapin at isabuhay ang kapayapaan na i-offer ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong teksto ay matatagpuan. Ito po ay primary text lamang natin at marami po tayong mga reference verse pamamaya. Gusto ko pong basahin ito, ang Isaiah 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Bibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo, Panginoon. Patawarin niyo kami sa maraming panahon, Panginoon, na kami ay nag-aalala, nawawalan, Panginoon, ng kapayapaan, natatakot, nangangamba, Panginoon. Ngunit, paalalahanan niyo kami, Panginoon, na kayo ang prinsipe ng kapayapaan. At sa aming pakikinig ngayon, Panginoon, nawawala man ang aming kapayapaan, saan man napunta man, Panginoon, sa pag-aalala, may mga iniwan man sa bahay, Panginoon, o ano pang gagawin, Panginoon, ay patawarin niyo kami. Nawa ang mga sandaling ito ay maibigay namin ng buong buo sa iyo, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita, sa mensahe na gusto niyo iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon, na maisapamuhay namin ito at magbigay ng pagbabago sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. So brothers and sisters, when we talk about peace, meron po tayong laging tatlong puntos. Peace with God, peace with others, and inner peace. So tatandaan yan. So sa ating pong pagbubulay ngayon, mga kapatid, ang una po nating pagbubulay ay si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan sa Diyos. Jesus brings peace with God. He is our reconciliation to the Father. Ang sabi po sa Ephesians, ito po yung isa sa ating mga reference verses. Ephesians 2 verses 14 to 16. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Madalas niyo pong maririnig yung Hudyo, Hentil. Yung po yung division nung unang panahon, dahil ang mga Hudyo po ang bayan ng Diyos. At kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. Regardless kung anong citizenship mo, Grego pa, Romano pa, o ibang bansa ka pa, ang categorize ka as Hentil. So, brothers and sisters, wala na. Inalis na ang pader, inalis na ang discrimination. Kaya, alam niyo ba, the only difference ngayon, wala nang nation, walang itim, walang puti. The only difference is a believer and a non-believer. So yun lang. Yun lang ang difference ngayon when it comes to faith. Sa verse 15, nagsabi, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Old times, brothers and sisters, merong law. May
merong laging ginagawa ang tao. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, sa utos. Mosaic law sa panahon ni Moises. Nung ang ating Panginoong Hesus ay dumating, mga kapatid, nawala na ito. At we are living now by grace. So, bakit? Dito din po sa Ephesians matatagpuan natin, we are saved, by the grace of God, through faith. So, not with works, so no one can boast. So, bakit ito, mga kapatid? Kasi, nung unang panahon, because of the law, nagiging pabigat ito sa tao, and they think, because of themselves, maniligtas sila. Kaya po ito ay nabago, binago ng ating Panginoon. Na ang kaligtasan ay through grace, not of works. So, ano yung peace dito? Peace of trying so hard. Nagets nyo ang peace dito? Yung ginagawa ko lahat lahat gagawin ko lahat. Ako. Magkaroon tayo ng kapayapaan na we can do nothing. We cannot save ourselves. Diba? So ito po yung peace na sinasabi dito. And in verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. This is the peace with God because of the death of our Lord Jesus Christ on the cross. At ito po yung reconciliation. Alam niyo ba, you are at continuous war. Kayo po ay nasa pagitan ng gera. Anong gera yung pastor? Gera ba yan ng mga bansa? Hindi. Alam niyo ba, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, you are at war with God. Alam niyo ba yun? Hindi. Wala pong kapayapaan. Akala ng maraming tao, ang Diyos, mabuti po ang Diyos. Pero when it comes to salvation, wala po tayong peace. Hindi tayo okay sa Diyos. Tandaan yan. Without Jesus Christ, hindi kayo okay. Dahil siya po ang nag-reconcile. Peace with God. Tatandaan niyo po yun. So ito yung una nating points. You must have the peace with God. So paano na tayo magkakaroon ng peace with God? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Siya yung namatay. Siya yung nag-reconcile. Nasa tayo ng mga makasalanan, tayo po ay muling pinagbati. Alam niyo ba, the meaning of religion, the true meaning of religion is religare. So, anong ibig sabihin ng to reconnect? We are sinners, we are apart from God. Tayo ay malayo sa Diyos dahil tayo makasalanan. But because of the blood of Jesus Christ, tinanggap natin siya, naniwala tayo na siya'y namatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. We are at peace with God, mga kapatid. Peace, tatandaan niyo po ito, peace is not a feeling. Feeling. Kasi madalas kahit ang mga Pilipino, yung FNP, pinagpapalit daw natin yan. Kaya ino-operate tayo lagi sa Facebook, yung accent ng mga Pilipino. Pardon. So, peace is not a feeling. It is a restored relationship. Hindi nyo ba napapansin kapag may mga nakagalit kayo o mayroong nakatampuhan? Diba? Kapag talaga nagkaroon ng tunay na reconciliation, magaan na sa dibdib. It is an active, mga kapatid. Hindi ito feeling. It is a restored relationship. At ito po yung nagagawa ng pakikiisa natin sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang pinadala bilang para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Ama. And Jesus
is not just a messenger of peace. He is our peace. He is the Prince of Peace. Pangalawa, si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan sa loob ng puso. It is the inner peace. In John 14:27, ang sabi po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag kang mabagabag sa inyong kalooban at huwag kayong matakot. So yung sinasabi natin kanina na ang ibinibigay ng mundo, security, peace of mind, etc., etc., hindi po ito kaya tumbasan ng kaya ibigay ng Diyos. Dahil lahat po ng kaya ibigay ng mundo ay pangsamantala. And kanina ang sabi natin, we have peace with God. Ito pong pangalawa natin, sa panahon ng kaguluhan, mga kapatid, ano po ang bunga ng pagkakaroon natin ng kapayapaan, pagkakaroon natin ng ugnayan sa Diyos? The fruit, brothers and sisters, is we have peace of God. No? Peace with God, okay na tayo, we are reconciled, tapos tayo ngayon bilang mga mananampalataya, ang bunga ng kapayapaan natin sa Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, we have peace of God. Meron na tayong inner peace. Yun ang bunga, mga kapatid, ng pakikipagkasundo natin sa Diyos through Jesus Christ. His peace anchors the heart in the storm of life. Kanina, yun yung tinagalog na still, yung kanta ng mga kalalakihan. I will be still. Bakit tayo nagkakaroon ng pananatili? Because we are anchored. Alam mo ba yung anchor? Anchor ba? Yung anchor, yung mga seaman, ang daddy, daddy, sa amin na lang yung kwintas ng anchor. Ang daddy, may malaking kwintas ng anchor yan, seaman kasi. Alam mo ba, ang anchor, napakaliit lang yan kukumpara sa malaking barko. Pero wag ka. Ang anchor na yan, pag yan ibinaba, kahit malalakas na alon, napapanatili niya na naka-stationary yung malaking barko. So, ganyan po na yung kapayapaan natin ay anchor. Sino yung angkla natin? Ang angkla po natin ay ang ating Panginoong Hesus. Ang relasyon natin sa Diyos. So mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay gawa ng banal na Espiritu sa kalooban natin. Hindi mo ibig sabihin ng peace, Minsan kasi, lagi natin ini-incorporate yung joy, yung hope, yung peace in times of happiness, in times of prosperity, in times of okay. Okay tayo. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Ang buhay po ay lagi tayong masusubok. Sa panahon po ng kalungkutan, sa panahon ng mga problema, at ang kapayapaan po ay hindi po kawalan ng problema. Kasi peace ako, cool ako, pastor, wala akong problema Hindi po gano'n. Hindi kawalan ng problema ang nagdadala ng kapayapaan kung hindi presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi po yan peace na meron tayong kayang gawin. Minsan kasi, nagawa na natin lahat Diba? Bakit gano'n? Pastor, ginawa ko lang lahat pero naansya pa din ako. Pastor, stress pa din ako, nagawa ko lang lahat Kasi nga mga kapatid, hindi po sa atin nanggagaling yung kapayapaan niya. Nanggagaling po yan kung saan nakaangkla ang puso natin. Kaya nga anong sabi ng Biblia, kung nasa ng puso, nandun ang tao. Diba? Kaya nga, ako lagi ko sinasabi sa inyo na
follow your heart. No? Sino ba nagsabi nun? Si Donna Cruz ba yun? Kapag tumibok ang puso. No? No? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. And the Bible is very specific po when it comes to heart. No? Kasi mga kapatid, pag susundin natin ang puso natin, no, ipapahamak tayo yan. No? Nakita niyo yung kasi puso ang pinairal eh. O, di ba? Kahit puso ang pinairal, hindi ginamit ang isip. O, ayun, nagsisisi na yun. Mga narinig tayo ganyan. Kasi po, totoo yan. No? Kaya we must always guard it. No, ano ba sinasabi? Guard your heart, guard your mind. Pero bakit, Pastor? Kasi yung utak nasa taas. Kaya nasa taas yan. Yan ang dapat pinaiiran. No? Pero, we are human eh. No? Yan ang parte ng buhay na nag-excite sa atin. Yan ang kaibahan natin sa lahat ng creation. No? Na talagang binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. But my dear brothers and sisters, yung kalayaan natin, no? Sa sobrang kalayaan, minsan, yan din ang nagbibigay ng hindi kapayapaan. Yan din yung hindi nagbibigay ng peace sa atin. So, pangatlo, mga kapatid, meron na tayong peace with God, meron na tayong peace of God, kaya anong kailangan natin? Peace with others. No? Tinawag po tayo, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus para magdala ng kapayapaan. No? We are called by Jesus to have peace with others. Maging peacemaker tayo. Ang sabi sa Matthew 5 verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers. Oh. Napakarami mong conflict, mga kapatid. At alam niyo ba, napakadaling magsalita ng hindi maganda kaysa mabuti. Alam niyo ba yun? No? Napakadaling siraan ng tao kaysa i-build up. Napansin niyo ba yun? Isang salita niyo lang eh. Pangit naman yan. Oh, di ba? Nakapag-down ka na agad. Napakadali po na mag-down. No? Pero minsan, ang hirap-hirap para sa atin na mag-build up. No? At dito, mga kapatid, when it comes to this, no, kailangan tayo yung maging, sabi natin last time, no, tayo yung beacon of hope. No? Ngayon, tayo naman din yung peacemakers. Tayo din yung nagsisimula. Baka mamaya tayo pa yung pinagsisimula ng gulo. Kaya nga kasi napakadali natin madaling magsabi ng negative. Kaya may nagsabi sa akin nun, madalas sabi, wala ka nang sasabihin maganda. Huwag ka na magsalita. Oh. Sakit ko na, sabihan ka ng gano'n ha. Pero yung mga tao nagsasabi ng gano'n, kung sinasabihan kayo ng gano'n, concerned sila sa inyo. Kasi alam natin na very powerful yung tongue. Alam niyo ba yung dila? Napakaliit, pero kayang sumugat, magkabilay talim. No? Buktong-buktong. Alam niyo ba yun? Buktong-buktong. No? Kaliit, kung sumugat, magkabilay talim. No? Ganun. Alam niyo ba yun mga yun? Alam niyo yung buktong? Riddle. No? Ano talaga itong mga, ano na ba kayong generation? Gen Z na ba kayo? Wala talaga kayo sa Gen X. Greatest generation. Hindi naman. May mga boomers pala tayo dito, sorry. May mga boomers pala. No? So, marami na sila hindi nakaka-relate. Nagsalita ka ako kahapon sa youth eh. Sabi ko, ang dami na pala rin ng mga problema. Samantalang nung panahon namin, hindi natin pinapansin yung mga problema na yan. Problema na pala ngayon. No? Ganun tayo pa-resilient. No? Yung mga generation na nauna. No? Yung mga generation ng mga mami, ng daddy, tayo hanggang sa atin. Very resilient. No? Sa atin, kahit may nararamdaman mo, wala yan. Tutulog mo lang yan. No?
So ngayon, napakarami na nag-a-arise. Sige, iba na yung generation. So, sa pamilya, mga kapatid, napakadali na magkaroon ng pagkakahati-hati. Especially ngayon sa reunion. Reunion, sila yung may mga pera. Pupunta sila sa reunion, wala silang dala. Diba? Yun yung mga eksena sa Pilipinas. No? Contribution dito, contribution doon. No? Yung mga mareklamo, sila pa yung may mga pera, sila pa yung mareklamo. Diba? Napakadaling magkaroon ng pagkakahati-hati. Binya, kunat-kunat nyo naman. Kayo yung may pera, kunat-kunat nyo. Pero, gusto lang kakain. Pag uwi, may balot pa. Wala na kang dala. Ganyan. Natatawa kayo. Yung kasi kultura natin eh. Nakatotohanan eh. Pero maybe aside, brothers and sisters, napakadaling magkaroon ng division. Napakadaling magkaroon ng pagkakahati-hati. Pamilya, komunidad, bansa, maging sa ating church. Kaya nga mga kapatid, bilang mga mananampalataya, we are empowered. Pakinggan nito mga kapatid. Ang sabi po, we are empowered. His church is empowered to be counter-cultural people of reconciliation. Kaya nga sabi sa Matthew, ano sabi? Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan. So we must be a blessing, peacemakers. Kaya nga, mga kapatid, alam niyo ba, sa mga kabataan, napakahalaga talaga. Kung hindi kapamanampalataya, napakahalaga na meron kang kaibigang mananampalataya. Alam niyo ba yun? Kasi, kung 3 kayo, 5 kayong magkakaibigan, walang mananampalataya, pag nag-away-away kayo, wala. Maggugulo-gulo na kayo, kanya-kanya na, sorry, goodbye. Hanap ako ng ibang friends ko. Pero kung mayroong isang mananampalataya, magbati na kayo nito, magbati na kayo nito, diba? Yun po yung kailangan. At mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi pagiging tahimik. Ang kapayapaan ay hindi pagiging walang pakialam. Ito po ay aktibong paggawa ng mabuti. Peace is not passive. It is active. Kasi alam mo ng gulo, pastor eh. Yan na lang sila. Alam niyo ba, mas accountable kayo dyan. Kapag alam niyo ng mali, hinahayaan nyo. Wala kayong pakialam. We are accountable for that, brothers and sisters. Because peace is not passive. It is active. And peacemakers reflect the character of the Prince of Peace. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Mukha bang mga peacemaker yan? Sila mukhang yan. Tirador to, pastor eh. Ito, starter to ng gulo eh. So we must be peacemakers. Nung ako hindi pa mananampalataya, hindi ako peacemaker eh. Ako ang starter ng gulo. Ako laging tinatawag. Pumunta ka nga doon. Pagbalik ko, tumatakbo na ako. Sinahabol na kami ng pamalo. May gulo na. Kaya, God is very good. God is so good to me. Tapos, nasabi ko na yata sa inyo nung umuwi ako nung last year, mag-1 taon na. Sabi nung presidente namin nung kabataan ko, kasi nagkita kami ng Mexico eh. Hindi ko talaga maintindihan. Itong si Eddie. Nagpastor. Sabi niya, mainit yung ulo niyan eh. Nagpastor daw, mainit yung ulo ko. Sabi ko, ang gagawin naman natin. Binabago pa rin tayo ng Diyos. So, God is so good. At bahagi po yan ng ating buhay. Hindi po tayo natatapos yan. God is not finished. Hanggang siguro sa kahuli-hulihang hininga natin, mga kapatid, meron ginagawa ang Diyos. Amen? So, peace, brothers and sisters. Kailangan we must reflect the character
God, the Prince of Peace. So mga kapatid, ano na? After we heard this message, ano na yung gagawin natin? Tanggapin po natin si Kristo sa ating sarili. If you want peace, magulo, wala kang peace of mind, wala kang peace of heart, hindi ka makontento, lagi kang may hinahanap, something's wrong. Kailangan po natin si Kristo sa ating buhay. Anyayahan si Kristo na pumasok sa mga lugar ng kaguluhan. Papasukin siya sa ating puso, mga kapatid. Panalangin. Patuloy tayong manalangin, magkaroon ng katahimikan sa pamamagitan po ng ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Mabuhay tayo as non-anxious. Ano tama ba yung pronunciation? Anxious. No, kulang tayo. Minsan, masyado tayong nag-react sa mga nangyayari, pero minsan kasi isa part of our character. Pero, yung pagiging cool, kulang tayo. Dahil mga kapatid, kailangan po natin na makita sa atin yung peace. Reflect, ang sabi kanina, reflect the character of God. Dali natin ang kapayapaan ni Kristo saan man tayo naroon. Whether we are at school, at our workplace, kahit nag-iisa tayo. Minsan, naman tayo yung ang cool-cool ng dating natin sa iba, kahawa-tawa lang tayo, ngingiti, very jolly. Pero pag nag-iisa tayo, umiiyak tayo, sinasaktan natin yung ating sarili. Diba? No? Tinatago natin yung lahat ng lungkot. Sabi, ganun daw yung mga comedians. Ito ba yan? Mga komedyante daw, yung papatawa-patawa sila, pero sa likod ng pagpapatawa, mayroong sadness, may inner longing, walang peace. Pero, mga kapatid, kailangan po magkaroon tayo ng kapayapaan, bilang mga mananampalataya. Maging daluyan tayo ng kapayapaan sa relasyon. Relasyon. We must be peacemaker. Magsimula ng pag-uusap, humingi o magbigay ng kapatawaran. Putulin ang siklo, cycle. We must cut the cycle of anger. Kasi itong mga pamilya na to, pinahirapan ng nanay, tatay ko nung una, pag ako guminhawa sa buhay, gaganti ako. Hindi na po dapat ganun. Soap opera na lang ito. Pinaghigantihan. Dating kasambahay. Diba? Hindi na po dapat. Kung kaya dapat po sa atin na matapos, may mga problema sa pamilya, may mga hindi na magkakaunawaan sa mga kamag-anak, tapusin. Sa generation mo, tapusin. Hindi yung pamamana mo pa sa anak mo sasabihin, uy, yung mga yan, huwag kang pupunta sa mga yan. Takwil mo na yung mga pinsan mo na yan. Hindi mo na sila kilala. Hindi mo na yung kamag-anak. Hindi. Style na lang. Kung sila galit sa atin, tapos na. Yung mga bata, ilan sila, magkaroon sila ng ano. Kung hindi kayo binabati ng tita nyo na yun, yung mga pinsan nyo, batiin nyo. Yayin nyo sila. Matatapos dapat yung anger. Putulin yung siklo. The cycle of anger, the misunderstanding. At higit sa lahat mga kapatid, ipanalangin natin. Let's pray to those people na mahirap mahalin. Basta lagi yung ginagawa eh. Huli na sila dito. Ganun ang prayer na matutunan natin silang mahalin. Kasi ka mga kapatid, mahirap mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Meron na mga martyrs? Magaling magmahal ng hindi ka ibig-ibig? Meron ba dito? Ay, salute. Ha? Wait, sabi ako sa asawa. Lagot ka mamaya. Hindi. Mahirap. Mahirap mahalin ang hindi
nag-iibig. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. No? So mga kapatid, sa panahon po ng Advent, no, nawa ay matanggap natin ang kanyang kapayapaan. Manahan sa kanyang kapayapaan at ibahagi ang kanyang kapayapaan hanggang dumating ang araw ng kanyang pagbabalik, mga kapatid. Ang araw ng kanyang kaharian ng kapayapaan ang mamumuno sa mundong ito. Brothers and sisters, sa kabila po ng lahat ng kaguluhan, sa lahat ng problema, sa lahat ng tragedy, ano man yan mga kapatid, ito po yung take home natin mga kapatid. Dahil kay Jesus, posible ang kapayapaan sa buong mundo. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. In the name of the Father, the Son,